Hindi na naman maganda ang naging gabi para sa Los Angeles Lakers matapos silang tambakan ng Boston Celtics 111-89. At para sa maraming fans, hindi lang ito simpleng talo. Ito ay isang laro na nag-iwan ng matinding frustration, lalo na sa mga hindi natawag na foul at sa overall effort ng team. Maraming nagsabi na parang cooking show ang nangyari sa court dahil sunod-sunod ang physical plays na pabor sa Boston pero walang whistle. Pero sa kabila ng rekamo sa officiating, lumabas sa numbers at sa body language na may mas malalim na problema ang Lakers sa mismong laro nila. Kung titingnan natin ang performance, nanguna si Luka Doncic sa Lakers na may 25 points sa 9 of 22 shooting. May dagdag na 5 rebounds at 3 assists. Si LeBron James naman ay may 20 points, 5 assists at 4 rebounds, habang si Austin Reeves ay nag-ambag ng 15 points. Pero kahit may individual scoring, kitang-kita na walang rhythm ang offense. Ang Lakers ay tumira lang ng 9 of 30 mula sa 3-point line, kutumbas ng 30%. Isang malinaw na indikasyon na hirak silang makahanap ng spacing at consistency. Sa kabilang banda, kontrolado ng Boston ang buong laro. Pinangunahan sila ni Jaylen Brown na may 32 points, 8 rebounds at 7 assists, halos all-around dominance. Kasama na si Peyton Pritchard na nagpasabog ng 30 points at 8 assists, isang performance na talagang sumira sa depensa ng Lakers. Hindi lang ito usapin ng shooting, lamang na lamang ang Celtics sa hustle plays, lalo na sa rebounding at second chance opportunities. Dito na pumasok ang masakit na obserbasyon ng Lakers legend na si James Worthy, na diretsahang nagsabi na parang dinisrespect ng team ang suot nilang uniforme. Ayon sa kanya, kapag paulit-ulit kang natatalo sa rebounds at pinapayagan mong makakuha ang kalaban ng offensive rebound pagkatapos ng offensive rebound, ipinapakita mo raw ang kahinaan at naamoy yun ng Celtics. At kung babalikan natin ang nakaraang pagkatalo ng Lakers sa Boston noong December na umabot din sa higit 20 puntos ang agwat, lumalabas na hindi ito isolated game, may pattern. Ang mas masakit, hindi lang ito tungkol sa referees o sa missed calls. Kahit may questionable officiating, hindi iyon sapat na dahilan para matambakan ng ganito kalaki. Ang energy, execution at defensive discipline ng Lakers ay kulang mula umpisa hanggang dulo. Sa madaling salita, mas prepared, mas physical at mas gutom manalo ang Boston. Samantalang ang Lakers ay nagmukhang naghahabol lang sa laro na hindi na nila nakontrol. Ngayon, malaking tanong, ito ba ay simpleng bad game lang o senyales na may mas seryosong problema sa identity at effort ng Lakers? Dahil kung ganito ang magiging level ng intensity nila laban sa contenders, mahihirapan silang makipagsabayan pagdating ng mas importanteng bahagi ng season. Kayo, ano sa tingin ninyo? Referees ba talaga ang dahilan ng pagkatalo o kailangan ng tingnan ng Lakers ang sarili nilang sistema at effort? Comment ninyo sa baba, gusto naming marinig ang take ninyo.